Nakatira sa isang liblib na lugar ng Siquijor si Janice noong nabubuhay pa lamang ang kanyang mga magulang. Mula pagkabata ay mulat siya sa kanyang paligid kung saan klase-klaseng tao ang naninirahan sa kanilang lugar. Ngunit nilisan rin niya ang lugar nung mawala ang mga ito at pinakasalan siya ni Albert na nakilala lamang niya sa tabing dagat nung nagbibenta pa lamang siya ng kakanin. Nagkakilala ang dalawa noong minsan ay pumasyal si Albert sa Siquijor kasama ang mga kasamahan nito sa trabaho. Dinala si Janice ni Albert sa lugar nito sa Maynila at masasabing malayo ito sa kinagisnan niya sa Siquijor. Ganun pa man, unti-unti ring nagustuhan ng babae ang Kamaynilaan dahil kasama rin naman niya ang kanyang asawa. Tauhan ng DPWH si Albert at masasabi niyang maganda naman ang kanyang kita sa araw-araw at pangarap din niyang magkaroon ng magandang pwesto sa trabaho. Samantalang nananatili naman sa bahay si Janice dahil yun ang gusto ng kanyang asawa. Binayayaan sila ng isang batang babae at masasabi nilang kumpleto na ang kanilang pamilya. Wala na akong mahihiling pa, mahal. Nasa akin ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Ang makilala kay napakagandang pangyayari na para sa akin, Janice. Lalo na ngayon na binigyan pa ako ng anak. Isa na lang ang kulang sa akin, mahal. Ang makuha ang pwestong inaasam-asam ko sa trabaho. At balang araw, darating din tayo dyan. Maski ako, Albert, masaya akong nakilala ka at dinala mo pa ako rito sa Maynila. Hindi lang yun, mahal. Binigyan mo rin ako ng napakagandang anak. Oo naman, mahal. Mas nababagay ka rito sa Manila. Lalo na ang gandang meron ka. Hindi ka nababagay doon sa Siquijor. At puro manggagamot at eksorsismo at ang kasama mo sa lugar na yun . Ikaw naman, hindi naman masama maging kapitbahay sila . Malay natin, sa darating na panahon, makatulong pa sila sa atin. Basta. Hindi na tayo babalik ron. At dito na lamang tayo sa Manila. Maganda naman ang trabaho ko rito . At nasa opisina pa. Oo na. Hindi naman ako aalis rito dahil narito kayo ng anak natin. Salamat, mahal. At hinayaan mo akong alagaan kayong dalawa. Imbes na pumasok sa trabaho araw-araw. Walang anuman yun, mahal ko. Lalo na kung tataas pa ang pwesto ko sa trabaho. Mas panatag ako kapag narito ka lang. Nag-aalaga ng anak natin. At pati ako'y inaalagaan mo rin. Napayakap na lamang ng mahigpit si Janice sa kanyang asawa. Masasabi niyang swerte siya kay Albert dahil bukod sa masipag ito sa kanyang trabaho, mapagmahal nitong asawa at ama. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang lumipas isang taong pagsasama sa iisang bubong. Madalas ay gabi na umuwi si Albert sa kanilang bahay at madalas rin ay nagpapalusot na ito kay Janice. Hanggang sa isang gabi ay hindi na nakapagtimpi si Janice at inabangan niya na si Sala si Albert kahit inaantok na siya. Anong oras na ba, Albert? Hanggang ngayon ba'y late ka pa rin umuwi? Ilang buwan ka nang ganyan . Parang wala ka ng pamilyang iniiwan dito. Mahal, alam mo namang busy ko sa opisina, di ba? Maraming trabaho ngayon dahil may bagong project na pinirmahan ng gobyerno. Tsaka alam mo namang kailangan ko magpa-impress sa trabaho ko. Dahil malapit ng promotion ko. Lintik na trabaho yan . Lagpas na sa 8 oras kung magtrabaho kayo . Wala ba kayong mga pamilya? Janice, huwag ka nang magalit. Ang importante nakakauwi pa naman ako sa iyo . Sa inyo. Oo, nakakauwi ka na nga. Pero 10 oras na ng gabi . Pagising namin ng anak mo, wala ka na. Pag uwi mo naman, tulog na kami. Sinong hindi magagalit niyan, Albert? Magsabi ka lang kung ayaw mo na kami makita. Dahil babalik na lang kami sa Siquijor. Kaso naman narito nga kami. Pero para namang wala kaming kasamang haligi ng tahanan. Yan ang wag mong gagawin, Janice. Nagpapakahirap ako sa trabaho para mabuhay kayo ng anak natin. Pero iiwan niyo lang ako? Susundan kita, Janice. Kahit saan ka mapunta. Tandaan mo yan. At akala ko ba hindi ka alis sa tabi ko kahit nasa naman ako? Bakit tila nagbago ng ihip ng hangin, Kasi naman, Albert para na lamang tayong housemates dito. Wala nang tayong oras isa't isa. Pati ba naman sa bate wala na rin? Hindi naman porket na ibibigay mong pangangailangan naming mag-ina
ay hanggang doon na lang yun. Hindi doon natatapos ang pagiging ama't asawa mo, Albert. At alam mo yan. Oo, sige na. Sige na. Huwag ka nang magalit. Bukas sa bukas, ay hindi na muna ako papasok ng trabaho. Mag-mall tayo bukas at i-date ko kayong mag-ina ko. Just please, huwag ka nang magalit. Pagod na pagod ako. Sa pakaramdam ko, lalagnatin na ako. Anumang oras. Dahil sa dami ng trabaho ko sa opisina. Sinabi mo yan ha? Promise mo sa akin yan na ipapasyal mo kami bukas. Nakakatampo ka na. Huwag ka nang magtampo, mahal ko. Ikaw lang naman ang anak natin ang priority ko eh. Lahat ng to'y ginagawa ko para sa inyo. Biglang napawi ang lahat ng hinanaing at galit na nararamdaman ni Janice nang yakapin siya ng kanyang asawa. Pinalaki rin kasing mapagpatawad si Janice ng kanyang mga magulang noong buhay pa ang mga ito. O siya, tama na. Magpahinga ka na at magpapahangin lamang ako saglit. Susundin ako maya-maya. Saka kita imamasahe. Thanks, mahal. Pasok na ako sa kwarto ah. Nga pala, hayaan mo lang dyan yung mga gamit ko. Ako nang bahala niyan bukas. Huwag mo na yung pakilaman, okay? Oo na po, pasok ka na. Pumasok na si Albert sa kanilang silid at naiwan naman si Janice sa sala. Huminga ng malalim ang babae at tumingin sa malayo. Kitang-kita ni Janice ang kagandahan ng kalangitan, lalo na ang bilog na buwan. Susunod na sana si Janice sa kanyang asawa nang biglang may umilaw na isang bagay sa loob ng bag ni Albert. Saktong na sinaga nito ng buwan, kaya ito napansin agad ng babae. Ano kaya to? Bakit may umiilaw rito? Agad kinuha ni Janice ang isang bagay na nakakasilaw sa kanyang paningin at nagulat pa siya nang malaman kung ano yun. Singsing at kwintas? Bumili ba si Albert nito para sa akin? Pero bakit ibang letter ng pendant? Elena? Pinagawa ba ito ng asawa ko? Maraming katanungan si Janice, kaya dali-dali siyang pumasok sa kanilang kwarto at balak na kausapin muli si Albert, ngunit tulog na ito. Huminga na lamang ng malalim ang babae at itinabi ang hawak-hawak na bagay. Hindi naman siguro nang bababaeng asawa ko. Hindi niya naman siguro kami niluloko ng anak niya. Buong gabing hindi nakatulog ng maayos si Janice sa kakaisip sa kwintas at singsing na nakita niya mismo sa bag ng kanyang asawa. Hanggang sa nagising na si Albert at nagmamadali pa itong maligo. Seryosong naghintay si Janice dahil hindi siya mapakali kung hindi nakakausapin si Albert bago ito umalis. Albert, mag-usap nga tayo. Mahal, tungkol na naman ba ito kagabi? Akala ko ba'y tapos na tayo niyan? Tama ka, Albert. Tungkol to kagabi. Bakit ka nagmamadaling maligo kung may usapan naman tayong magdi-date tayo ngayon, ha? Aalis ka naman ba nang hindi kami kasama? Naku, oo nga pala mahal no. Sorry, nakalimutan kong sabihin sa kagabi na may site visitation kami ngayon ng team ko. Alam mo namang stricto ang boss kong yun at baka matanggal pa ako sa trabaho ko. Albert naman, alam mo namang maghihintay lang kami ng anak mo dito, di ba? Kailan mo ba kami bibigyan ng oras, ha? Kapag may sumuko na sa isa natin? Sa susunod na linggo. Promise, love. Totoo na to. Kailangan ko namang madali at baka malate pa ako. Pero wag mo muna akong awayin ngayon dahil kailangan kong suporta mo sa araw-araw ng trabaho ko. Bahala ka. Nga pala, bago ako pumasok kagabi, nakita ko tong singsing at kwintas sa bag mo. Aksidente ko lang nakita at wala naman talaga akong planong pakialaman ng bag mo eh. Teka, akin yan. Hindi akin yan, love. Pinadala lang yan sa akin ng kasamaan ko sa opisina. At ibibigay daw niya sa girlfriend niya. Tama, ibibigay niya sa girlfriend niya. Akin at baka masira mo pa. Ganun ba? Ang sweet naman ng kaibigan mo. May paganyan pa sa nobya niya. Samantalang ikaw… Love naman, huwag ka nang magtampo. Bibilan rin kita niyan. Mas maganda pa, okay? Sa ngayon akin na muna yan at baka ako pang mapagalitan ng kaibigan ko eh. Hindi na nagsalita si Janice at tahimik na lamang binigay ang bitbit na bagay. Nakaramdam ng panibugho ang babae dahil pakiramdam niya ay
Mas importante pa ang singsing at kwintas na yon kesa sa kanya. Tahimik na lamang bumalik sa pagkakahiga si Janice at hinayaan na lamang Mr. na umalis. Tahimik na nag-iisip ng ilang oras si Janice nang biglang tumawag si Albert. Janice, mahal. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi dahil late akong uuwi. Pagkatapos kasi ng site visitation namin ngayon, kakain kami sa labas. May ipapabili ka ba? Wala akong ipapabili. Binabala ni Janice ang tawag kahit ang totoo ay gusto niyang pagalitan ng asawa. Maraming gustong sabihin ng babae kay Albert pero mas pinili na lamang niyang tumahimik. Isang linggo pang lumipas at hindi pa rin nagbabagong schedule ng uwian ni Albert. Madalas siyang napapansin ni Janice na tila balisa ang kanyang asawa tuwing nasa bahay ito at palaging nakatutok sa cellphone kahit kausap siya. Hanggang sa magdesisyon si Janice na sundan ang asawa sa trabaho nito. Ayaw man itong gawin ni Janice dahil ayaw niyang magmukhang kontrabida sa mata ni Albert pero hindi na siya makapaghintay pa. 8:00 pa lamang ng umaga ay iniwan na ni Janice ang kanyang anak sa kanilang kapitbahay. Wala siyang sinabi kay Albert at basta na lamang itong sinundan sa trabaho. Ngunit pagdating niya sa lugar ay wala pa roon ang kanyang asawa. Kaya nagdesisyon siyang maglakad-lakad muna sa labas at magpalipas ng oras. Di nagtagal ay nakarating si Janice sa labas ng isang magarbong restaurant. Biglang nakadama ng gutom ang babae kaya agad siyang pumasok sa loob. Napalinga-linga pa siya para maghanap ng mauupuan nang biglang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Walang iba kundi si Albert. Anong ginagawa ng asawa ko rito? Kumain na siya sa bahay Tsaka sino yung kasama niya? Bakit silang dalawa lang kumakain? Dahan-dahang lumapit si Janice sa likuran ng dalawa at agad umupo sa isang upuan. May gusto ka ba ba, Elena? May nakita ko sa mall na relo noong isang araw at alam kong babago yun sa'yo. Ikaw talaga, Albert. Kung ano-ano nang binibigay mo sa akin. Marami ka nang naibigay sa akin kaya hindi mo na kailangang bumili ng relo, okay? Basta't para sa'yo, Elena. Bibilhin ko lahat. Kumain ka pa at malayo pa naman ang oras natin sa trabaho Sa susunod nating gala, sana kasama natin ang anak mo Hindi yung tayong dalawa lang. Elena, single dad ako. Kaya natural na nga minsan umalis ako ng hindi kasamang bata. Biglang nag-init ang dalawang tenga ni Janice na narinig. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Naglolo ko nga ang kanyang asawa. Hindi siya pwedeng magkamali dahil suot-suot ng babaeng kaharap nito ang kwintas na nakita niya sa bag ni Albert. At base na rin sa sinabi ni Albert, tiyak nang gumagawa ito ng kwento. Walang hiya ka, Albert. Niloloko mo pala kung lalaki ka. Single dad mong mukha mo. Good morning, ma'am. Ano pong order ninyo? Wala, miss. Aalis na rin ako ngayon. Biglang kinalaman ni Janice ang kanyang sarili dahil ayaw niya namang ipahiya ang kanyang sarili sa loob ng restaurant. Agad siyang tumayo at tahimik na lumabas roon. Aabangan na lamang kita sa bahay, Albert. Makikita mo talagang hinahanap mo. Single dad pala Pagdating ng bahay, ay agad nang impake ang babae dahil balak niyang umuwi sa kanyang lugar upang makalayo sa kanyang asawa. Bigla na lamang napayak ang babae dahil sa sakit na nararamdaman. Bakit mo ito nagawa sa amin, Albert? Paano mo ito nagawa sa akin? Gabi na nang dumating si Albert at nagtaka pa itong makitang ilang maletang nakalatag sa sala. Janice, mahal, ano tong mga maletang to? Bakit nandito to sa labas? Aalis kayo? Galit na tumayo si Janice at biglang sinampal si Albert. Nagtataka ka pa Aalis na kami rito ng anak mo dahil alam ko ng sikreto mo. Manluloko ka? Teka lang, Janice. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pwede bang huminahon ka muna? Anong hindi mo maintindihan sa sinasabi ko, Alam ko na nga, Albert. Alam ko nang niloloko mo ko. Hindi lang ako kundi pati ang anak mo. Walang hiya ka. Sinasabi mo pa sa akin na pag-aari ng kasamaan mo yung kwintas at singsing na nakita ko. Pero ang totoo,
Sa'yo pala yun galing lahat? At para kanino ha? Para sa babaeng pinakain mo sa restaurant kanina? Oo, alam ko. Dahil kitang-kita ng dilokong mata na niloloko mo ako. Janice, let me explain. Hindi ko ginustong lokohin ka. Ginagawa ko lang yun para sa promotion ko. Promotion? Nababaliw ka na ba ha, Albert? May asawa at anak ka na. Pero nakukuha mo pa rin magloko? Gusto mo yatang ipatanggal kita sa trabaho mo at isiwalat ang kalokohan ng dalawa ng babaeng yon. Ha? Ano nga bang pangalan nun? Elena? Janice, please. Huwag mong gawin yan. Pangako, mahal. At titigilan ko na si Elena. Hindi ko na itutuloy ang bala ko. Huwag niyo lang kong iwan. Napalood na si Albert habang umiiyak sa harap ni Janice. Napaiyak na rin ang babae dahil nalilito siya kung pagbibigyan niya ba ang kanyang asawa o tuluyan itong iwan. Please, mahal. Patawarin mo na ako. Ngayon naman ako nagkasala sa iyo. Kaya pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang tsansa. Magbabago na ako, Janice, pangako. Alam mo namang mahal na mahal kita, Albert, di ba? Binago mo ang buhay ko at dinala ko dito sa syudad. Pero hindi naman ako nagkulang sa bilang asawa. Kaya hindi ko matanggap-tanggap na niloko mo ako. Kailan pa ha? Kailan pa? Mahal, ngayon lang to. Please, iiwan ko na si Elena. Kaya huwag ka nang umalis. Kung gusto mo, aalis ako sa trabaho ko para sa'yo. Hahanap ako ng ibang trabaho, mapanatag ka lang. Huminga ng malalim si Janice at seryosong tinitigan ng asawang nakaluhod sa kanyang harapan. Biglang lumambot ang kanyang puso dahil kitang-kita niya ang pagsisisi sa mata ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumuhod si Janice upang magpantay sila ng mukha ni Albert. Huwag mo na ulit itong gagawin sa akin. Sa amin ang anak mo, Albert. Hindi ko kakayanin kapag maulit pa to. Pangako, mahal ko. Pangako hindi na ako uulit pa. Patawarin mo lang ako. Tumayo na tayo. Pinapatawad na kita. Basta tandaan mo, na sa oras na malaman ko ng babae ka ulit, hindi na kita mapapatawad pa. Niyakap ng mahigpit ni Albert si Janice ang mga oras na yun. Kinakabahan pa rin ng lalaki na iwan siya ng kanyang mag-ina, lalo pa at wala ng magulang na uuwian si Janice. Nagdesisyon si Albert na bumawi sa kanyang mag-ina upang hindi na mag-isip ng masama si Janice sa kanya. Tuwing linggo ay pinapasyal niya ang kanyang mag-ina sa iba't ibang lugar. Bumibili rin siya ng mamahaling alahas at nireregalo ito kay Janice. Lumipas ang isang buwan, hindi pinagsisihan ni Janice na pinatawad ang kanyang asawa dahil bumalik na nga ito sa dati. Bumawi ng husto si Albert sa kanyang mag-ina at maaga na rin itong umuwi pagkatapos ng kanyang trabaho. Masasabi ni Janice na mas lalo pang tumadag ang kanilang relasyong mag-asawa dahil madalas na nilang makakasama si Albert sa mga galaan at marami na rin itong oras sa kanya. Ang hindi alam ni Janice ay pinagpatuloy pa rin pala ni Albert ang masamang gawain alang-alang sa kanyang promotion sa kumpanya. Isa kasi si Elena sa may pinakamataas na ranggo sa DPWH at isa rin ito sa pipirma sa oras na mapromote si Albert. Walang alam si Elena na may asawa palang naghihintay sa tahanan ng lalaki dahil ang alam lamang niya ay single daddy to. Nasa opisina sila ng araw na yon nang biglang yumakap si Elena kay Albert sa likuran nito. Babe, baka may makakita sa atin. Babe naman, tayong dalawa lang narito oh. Tsaka may surprise ako sa'yo. Bumili ako kahapon ng isang mamahaling sapatos at bagay ito sa'yo. May binili na akong damit para sa baby girl mo. Thanks, babe. Andito ko nasusutin ng sapatos at baka masira pa yan kung gagamitin ko sa labas. Okay, babe. Tsaka babe, kailan mo ba ako ipapakilala sa anak mo? Matagal-tagal na rin naman tayo. Baka pwede ko nang makilala ang bata? Sa tamang panahon, babe. Tsaka may kasama namang yayang anak ko sa bahay. Kaya hindi mo na siya kailangang isipin. Ang isipin mo na lang ay kung kailan maaprobahan ang promotion ko. Naku, maghintay ka na lang. At alam mo namang papunta ka rin naman doon. I got it, babe. Sinabi mo yan, ha? Hindi na ako mapaghintay, Elena. Matagal ko ng pangarap to.
At alam kong ikaw ang magiging tulay ko para makamit yun. No worries, honey. Basta't mahalin mo lang ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pangako, kahit anong hiling mo, ibibigay ko. Napangiti na lamang si Albert at hinalikan sa labi ang babae. Hindi na siya makapaghintay na ma-promote sa trabaho dahil pangarap niya ito. At tulad ng nakagawian, ay umuwi ng maaga si Albert at masaya naman itong sinalubong ng kanyang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan, nakuha na ng lalaki ang matagal ang inaasam-asam na promotion at masayang umuwi si Albert sa kanilang bahay at agad sinabi kay Janice ang magandang balita. Janice, mahal, promoted na ako. Ang saya ko dahil nakuha ko ng promotion nilaan para sa akin. At talaga, mahal? Naku, congratulations sa iyo. Sa wakas nagbunga na rin ng ilang taon mong pagtatrabaho sa kanila. Salamat, mahal. Salamat rin sa suporta mo, ha. At dahil dito sa promotion ko, magse-celebrate tayong 3 ng anak natin. Saan niyo ba gusto at libre ko na kayo? Masayang-masayang mag-ina at napatalon pa sa tuwa habang yakap-yakap kay Albert. Halos mapunit ng kanilang mga labi dahil sa kakangiti. Dinala ni Albert sa isang mall ang kanyang mag-ina upang mag-celebrate. Masaya rin silang umuwi at agad na nagpahinga. Kinabukasan ay maaga pa rin nagising ang mag-asawa hanggang sa pumasok na sa kanyang trabaho si Albert. Habang si Janice naman, tulad ng dati, ay naiwan sa kanilang bahay. Naisipan ng babaeng magluto ng maraming ulam, hindi para sa kanya, kundi para kay Albert at sa mga katrabaho nito bilang pasasalamat. Oo nga, no? Bakit hindi ko sila pagluto ng specialty ng asawa ko? Para naman makapagpasalamat rin kami ni Albert sa kanila ng personal. Tama. Pagluluto ko sila ng adobong baboy. Agad naghanda si Janice at hindi na nagpaalam sa kanyang asawa para sa kanyang naisip na plano. Ginalingan na lamang niya sa pagluluto para naman hindi sila mapahiya ng kanyang asawa. Saktong 11:00 na ng umaga, sumakay na ng taxi si Janice kasama ang kanyang anak papunta sa opisina ni Albert. Kinakabahan pa ang babae pero ngumiti na lamang siya. Ang hindi niya alam ay may plano na rin pala si Albert at ang kanyang mga kasamahan na mag-celebrate sa labas. Oh, ako ang taya ngayon, bilang pasasalamat sa inyong lahat. Lalo na kay Elena na hindi ako pinabayaan mo simula nung unang pasok ko dito hanggang sa ma-promote ako. You're my angel, Elena. Ikaw talaga? Kung ano-anong sinasabi mo. Bilisan na lang natin ang trabaho upang makapag-celebrate na tayo. Yes, boss. Copy. Maaga naman ang pagdating ng mag-inang Janice sa lugar at agad silang pumasok sa loob at hinanap si Albert. Di nagtagal ay nakita agad ni Janice si Albert at kanya itong tinawag. Albert, mahal! Narito kami! Janice? Anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mo pa ang bata? Surprise, mahal! Andito kami para ibigay sa inyo itong niluto kong adobo. Ang bilang pasasalamat natin sa kanilang lahat sa promotion mo. Mahal kasi may usapan na kami. Saka bakit hindi ka muna tumawag para nasabihan kita na kakain kami sa labas ngayon? Ganun ba? Paano ngayon to? Nagluto pa naman ako ng maaga para maabutan kayo bago mag-lunch break. Iuwi mo na lang yun sa bahay at kakainin natin yun mamayang gabi. Pero mahal, sayang din to. At saka, you're here lang pala. I'm looking for you anywhere kanina. Tapos na kami sa trabaho at ready na rin kami. Ikaw ba? May bisita ka? Elena, si Janice. Hindi na natapos ni Albert ang balak na sasabihin dahil biglang sumeryosong mukha ni Janice at lumapit ng konti kay Elena. Biglang kumulo ang dugo ni Janice nang makita ang mukha ng babaeng dating kalaguyo ng kanyang mister. Ikaw pala si Elena. Nice to meet you pala. Nakita na kita dati sa restaurant pero hindi kita kinausap. Janice, please. Isa bahay na lamang tayo mag-usap. Hindi. Hindi pa ako tapos, Albert, kaya tumahimik ka. Anyway, Janice. Janice ang pangalan ko. At asawa ako ni Albert. What? Ikaw ang asawa ni Albert? Albert, ano to? Elena, I can explain. Janice, please.
Umuwi na muna kayo. Bakit ha, Albert? Kinakaya mo ba kami ng anak mo? O hanggang ngayon ay may relasyon pa rin kayo ng babaeng to? Excuse me? Elena's my name. At huwag mo kong tawaging babae dahil may pangalan ako. Tsaka, yes, Albert and I are in a relationship. Hindi ko naman alam na tumahimik kang babae ka. Proud ka pa talagang aminin sa harap ko mismo. Nakabit ka ng mister ko, ha? Oh my gosh, anong pinagsasabi mo, Janice? Hindi ako kabit over my dead body. Huwag mo kong arte ang babae ka dahil hindi ako takot sa'yo. Please, Janice. Huwag kang maskandalo dito. Nakakaya. Lalo pat kahapon lamang ako na-promote. At kasalanan ko pang mokong ka, ha? Sarili mo pa rin ang iniisip mo kahit sa gantong sitwasyon? At ikaw ang babaeng kabit. Halika rito at nang makita mong hinahanap mo. Biglang kinalad ka ni Janice si Elena palabas ng building dahil sa galit at nagsisigaw ng ibang mga trabahante. Halos hindi naman makagalaw si Albert sa bilis ng pangyayari at natulala na lamang siya habang nakatingin sa dalawang babaeng nag-aaway dahil sa kanya. Nanlaban pa si Elena nang makalabas sila ng building at galit na hinarap si Janice. Nagsabon ito ng dalawa at wala ni isang nagpapatinag o nagpapatalo sa oras na yon. Stop it! Ano ba? Nasasaktan ako? You're such a war freak! Masasaktan ka talaga sa akin dahil kabit ka ng asawa ko? Hindi mo ba alam na may asawa at anak siya, ha? Hindi mo man ang inalam at basta ka nilang kumabit sa lalaking may sabit? Bitahon mo ako sabi? First of all, hindi ko alam na may asawa siya. Dahil ang alam ko lang, single dad siya. At tanging yaya lamang niyang naiwan sa bahay kasama yung anak niya. At nagpapalusot ka pang talaga. Ang sabihin mo, makatikang babae ka. Halika dito. Pag-uumpugin ko pa kayong dalaw ni Albert makikita ninyo. Ano ba? Huwag akong saktan mo, Janice. Saktan mo ang asawa mong sinungaling. Biktima lamang ako rito. Malakas na tinulak ni Elena si Janice, kaya natumba silang pareho sa kalsada. Sabay silang tumayo at handa na sana si Janice para sugurin muli si Elena, ngunit nagulat na lamang siya nang biglang nabundol ng humaharot na sasakyan ng babae at tumilapon ito sa malayo. Elena! Diyos ko po! Ano nangyari? Napapasigaw na siya sa takot at gulat, lalo ng lahat ng nakakakita, at dali-daling tumakbo si Janice palapit sa nakahandusay na si Elena. Halos masuka pa si Janice nang makalapit kay Elena dahil naliligo ito sa sariling dugo at nakatitig sa kanya. Nakita ni Janice na tila may sinasabi si Elena, kaya dahan-dahan siyang lumapit dito kahit nangingibabaw ang takot sa kanyang dibdib. Sinusumpa ako. Hindi ako mawawala. Hanggang hindi niya na naranasan ang sinapit ko. Helena, wag. Huwag kang pumikit. Gumising ka. Gising. Tulong! Tumawag ka ng tulong! Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha ni Janice. Takot na takot siya sa itsura ni Elena, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang takot para sa kanyang sarili. Aksidente. Aksidenteng nangyari. Hindi ako dapat matakot. Tulong! Tulungan niyo kami! Janice, ano nangyari? Kanina lang naroon lamang kayo ah. Tumahimik ang lalaki ka at tumawag ka ng ambulansya. Di nagtagal ay dumating na ang kapulisan pati ng ambulansya. Agad dinala ng ospital si Elena at sumama naman dito si Janice. Ngunit dead on the spot ang dalaga nang dumating sa ospital. Tila nabingin na lamang si Janice at tulalang napatingin sa nakapikit na si Elena. Hindi. Bakit nangyari to? Bakit? Hindi to ang plano ko. Bakit nangyaring lahat ng to? Dumating na ang pamilya ni Elena at nahimatay pang ina ng dalaga nang wala mang patay na ang kanilang anak. Galit na galit ang mag-asawa at halos magwala sa harap ng bangkay ng katawan ni Elena. Samantalang si Janice naman ay tahimik na umuwi sa kanilang bahay at nadatnan niya pa ron si Albert na tuliro kasama ang kanilang anak. Bakit ka narito? Bakit hindi ka sumunod sa ospital? Janice,
What have you done? Bakit nangyaring lahat ng to? Everything is perfect. Na-promote ako. Masaya kayo. Pero bakit nangyayari to? Wala to sa plano. Isang sampal ang binigay ni Janice sa kanyang asawa at nalilisik pang kanyang mga mata na tumingin kay Albert. Bakit tila ako pang may kasalanan, ha? Ikaw itong nanloko sa akin, Albert. Akala ko ba nagbabago ka na, ha? Bakit hanggang ngayon, kayo pa rin ang babaeng yun? Alam mo, kasalanan mo to eh. Hindi sana ito mangyayari kung hindi mo kami tinuhog pareho. Hindi. Hindi ko aakuin ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Ikaw ang makukulong dahil ikaw ang nagdala kay Elena sa labas ng building. Kung hindi mo siya pinalabas, ay di hindi sana siya maaaksidente. Walang hiya ka talaga, Albert. Walang hiya ka. Sana ikaw na lang ang sagasaan. Hindi ka na nakontento sa akin. Sasagot na sana si Albert, ngunit biglang nahulog ang kanilang larawan na nakasabit sa dingding ng bahay at nabasag ito. Napasigaw naman sa gulit si Janice at takot na tumingin kay Albert. Ano yun? Ano yun, ha? Huwag mong sabihin, nandito na sa pamamahay natin ang kaluluwa ni Elena. Tumahimik ka nga, Janice. Huwag mong dalhin rito sa syudad ang isip bukid mo. Wala kasi si Kihor para mag-isip ng ganyan. Ikaw ang tumahimik. Kung hindi ka naniniwala sa kaluluwa, pues bahala ka. Hindi pa ako tapusing manloloko ka. Nagmamadaling pumasok si Janice sa loob ng kanilang kwarto at agad naligo. Nasa balat pa niyang ilang preskong dugo ni Elena at nanginginig pa siya ng sabon na nito. Elena, hindi ko sinasadya. Diyos ko, tulungan mo si Elena ang umalis sa mundong tong ng tahimik. Nasa kalagitnaan pa ng pagsasabon ng katawan si Janice nang biglang mawala ang agos ng tubig. Agad na napatigil si Janice at dahan-dahang sinara ang shower at binuksang muli ito. Nakahinga ng maluwag ang babae nang maramdaman ng unti-unting pag-agos ng tubig. Ngunit ilang segundo lamang ay napatigil siyang muli dahil iba ang lasa at amoy nito. Bakit? Bakit amoy dugo? Bakit nalalasahan ko ang dugo? Amoy daga! Nilakasan ni Janice ang shower at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang malakas sa pagbuhos ng pulang tubig at agad nagsisigaw ang babae sa takot. Ayoko na! Ayoko na, tama na! Tigilan niyo na ako, ano ba? Mas lalo pang bumuhos ng malakas ang tubig na kulay dugo at basang-basa na si Janice sa mga oras na yon. May isang anino rin sa salamin kung saan nakaharap si Janice na tila nakangiting nakatingin sa kanya. Sigaw lamang siya ng sigaw hanggang sa bumukas ang pintuan ng banyo at iniluwa doon si Albert. Janice, anong nangyari? Bakit ka nagsisigaw? Yung tubig ng shower, Albert. May dugo. Anong dugo? Walang dugo ang tubig, Janice, ano ba? Nahihibang ka na siguro. Magmandali ka dyan at may pulis sa labas. Pulis? Anong ginagawa ng mga pulis dito? Albert, anong nangyayari? Anong kailangan nila sa atin? Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko na dahil sa aksidenteng nangyari kanina. Magmadali ka rin at harapin natin tong dalawa. Lalo pang nanginig sa takot si Janice sa kanyang narinig at nagmadali na lamang tinapos ng pagligo. Maya-maya pa ay lumabas na siya at humarap sa kapulisan kasama si Albert. Ano kung kailangan nila? Inaniyahan po namin kayo mag-asawa sa presinto. May mga kailangan lang ho kaming itanong sa inyo tungkol sa aksidenteng nangyari kanina. Susunod ho kami. Tahimik na lumabas ng bahay ng mag-asawa at iniwan muna sa kapitbahay ang kanilang anak. Tahimik namang nagdarasal si Janice dahil ang totoo ay natatakot siya na baka siyang ikulong dahil sa pagkamatay ni Elena. Will you please relax? Kanina pa kita napapansin na balisa. Huwag mo kong kausaping manloloko ka. Kasalanan mo to eh. Kaya nagkandaletsi-letsi ang buhay ko ng dahil sa'yo. Kung hindi ka lang sana ng babae, eh di sana masaya tayong umuwi ngayon galing sa opisina mo. Hindi ba't una pa lang ay sinabi ko na sa'yong ginamit ko lang si Elena para ma-promote ako? Anong hindi mo maintindihan dun? Lintik na promotion yan, Albert. Alam mo, sa oras na matapos ng dilubyong to, ipapakulong talaga kitang lalaki ka. Yan ang wag mong gagawin, Janice. Dahil ako nilang ang meron kayo ng anak nating dalawa.
Baka nakakalimutan mong wala kang magulang. At kung babalik ka man sa Sikihor, pagsisisihan mo. Tingnan lang natin, Albert, kung sino sa ating dalawang magsisisi. At sisiguraduhin kong ikaw yun at hindi ako. Tulad mo, ay sisiguraduhin ko rin, Janice, na hindi ako magsisisi. Wala akong pinagsisisihan sa buong buhay ko. Tandaan mo yan. Lahat ng gusto ko sa buhay, nakukuha at natutupad ko. Lahat-lahat, Janice. Lahat-lahat. Sige lang, magmataas ka lang dyan. Dahil tingin mo, ako lang ang naiipit dito. Bilog ang mundo, Albert. Bilog ang mundo. Hindi na nagsalita ang dalawa hanggang sa narating na nilang presinto. Pinasok sila sa kanya-kanyang kwarto at unang tinanong si Janice ng kapulisan. At hindi pa man sila natapos, ay bigla na lamang sumugod ang ina ni Elena. Nakakapasok lang sa presinto. Walang hiya kang babae ka? Nang dahil sa'yo nawala ang anak ko, ipapakulong kita, tandaan mo yan. Wala ho akong kasalanan, ma'am. Aksidente hong nangyari. Kahit ano pang sabihin mo, ay ipapakulong kita. Kitang-kita sa CCTV kung paano mo sabunutan ang anak ko palabas ng building. Kaya nangyaring karumal-dumal na pangyayaring yon. Ikulong babaeng yan at sasampahan ko siya ng kaso. Teka, huwag niyo po akong ikulong. Magpapaliwanag ako. Kailangan ako ng anak ko. I suggest, maghanap ka na ngayon pa lang ng magaling na abogado. Dahil gagawin ko ang lahat, makulong ka lang. At pagbabayaran mong pagkawala ng anak ko. Teka lang naman, may kasalanan din ang anak niyo sa akin. Hindi lang akong may kasalanan dito, ano ba? Kailangan ako ng anak ko. Napaiyak na lamang si Janice dahil agad siyang kinulong sa presinto ng kapulisan. Marami pang sinasabi ang pulis sa kanya, ngunit tila wala na siyang naririnig dahil iyak lamang siya ng iyak sa loob ng selda. Maya-maya pa'y lumabas at nilapitan siya ni Albert na seryoso lamang tumiting sa kanya. Sorry, Janice, pero ayoko masali sa gulong ginawa mo. Mahal ko ang trabaho ko, kaya ako nang bahala sa anak nating dalawa. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Albert. Hindi mo ako pwedeng iwan dito at lalong hindi mo ilalayo sa akin ang anak nating dalawa. Kung hindi ka lang sana nagpadalos-dalos, edi sana nasa bahay ka lang ngayon at wala dyan sa selda. Sa ngayon, himas rehas ka muna. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinagsisisihan kong ikaw naging asawa ko. And then napaka-selfish mo. Pinagsisisihan ko rin na naging asawa kita, Janice. Buong akala ko'y maiintindihan mo ko eh. Lalo na't para sa atin din naman itong ginagawa ko. Pero hindi. Masyadong sarado ang utak mo para sa pangarap ko. Huwag mong sabihin yan sa akin, Albert. Naluuna pa lang, alam nating dalawa na niloloko niyo akong dalawa ni Elena. Hindi ko kayo mapapatawad. Lalo ka na! Kung yan ang pasya mo, bahala ka rito. Magkanya-kanya na rin tayo. Alis kami ng anak ko rito at magpapakalayo-layo sa'yo. Saan kayo pupunta, ha, Albert? Teka, huwag kang umalis, ano ba? Huwag mong alayo sa akin ang anak ko. Palabasin mo ako rito. Sinusumpa ko, Albert. Magkikita pa tayo. At sa oras na makalabas ako, ipapakulong kitang babaero ka. Lumipas ang ilang araw, ay nakahanap rin ng libreng abogado si Janice sa tulong ng kanyang kapitbahay na nagmagandang loob sa kanya. Kinuha sa akin ni Albert ang bata, Janice, at nalaman ko ring andito ka. Huwag kang mag-alala at lalabas ka rito kahit anong mangyari. Pero manang, wala akong pera dito. Alam mo naman siguro na hindi ako pinagtrabaho ni Albert. Nawawala na ho ako ng pag-asa. Huwag mong sabihin yan dahil dumulog na ako sa PAO at nakakuha ko ng libreng abogado na handang tutulong sa iyo. Manang salamat. Maraming salamat po talaga. Mabait at magaling ang abogadong nakuha ng ginang at ginawa nito ang lahat upang mapaulang sala si Janice. At lumabas na aksidente lamang ang nangyaring yun kay Elena. Kaya di nagtagal ay nakalabas din si Janice sa kulungan dahil pinaboran siya ng korte. Galit na galit pa rin ang mga magulang ni Elena sa desisyon ng iyon ng korte. Nakatanggap pa ng galit si Janice galing sa mga magulang ng dalaga ay tinanggap niya ito at hindi na lumaban pa.
Nagpakalayo-layo naman ng mga magulang ni Elena dahil hindi nito matanggap na nakalabas na siya ng kulungan. Samantalang si Janice naman ay agad naghain ng reklamo laban sa kanyang asawang si Albert at sinisigurado niyang hindi na makakaalis ang lalaki at hulihin ito kaagad ng pulis sa araw na makita siya. Nasa bahay pa ninyo si Albert, Janice, at mukhang wala pa siyang balak na umalis. Nasa kanya rin ang anak mo at hanggang ngayon hinahanapan niya pa rin to ng tagabantay. Diretso tayo doon, Manang. Makikita niyang hinahanap niya. Walang kaalam-alamang lalaki na nakalabas sa Janice sa kulungan, kaya laking gulat nito nang makita niyang asawa sa labas ng kanilang bahay. Janice? Paanong... Kailan ka pa nakalaya? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Kaya ba hindi ka muna nagpakalayo-layo? Dahil mong akala mo magtatagal pa ako sa kulungan? Mong akala mo walang maaawa sa akin at walang tutulong? Ngayon maghanda ka na, Albert. Dahil ikaw naman ang ipapakulong ko. Mamang pulis, dakpin ang manlolokong yan. Teka lang, hindi to tama. Janice, huwag mong gawin sa akin to. Wala kang maaasahan sa oras na makulong ako. Huwag kayong makinig sa lalaking yan. Dalhin niyo yan sa kulungan. At siya naman ngayon maghihimas rehas. Janice, pakiusap. Mag-isip kang mabuti at baka pagsisihan mo to. Kailanman ay hindi ko pagsisisiyang ipapakulong kita, Albert. Tandaan mo yan. Dinala na ng kapulisan si Albert kahit nagwawala pa ito. Nakahinga ng maluwag si Janice nang makita ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry, baby. Hindi ko alam na hahandong sa ganito ang lahat. Buong akala ko masaya lang ang pamilya natin. Pero hindi pala. Huwag kang mag-alala at narito lang ako palagi sa tabi mo. Kailangang pagbayaran ng tatay mo ang kasalanan niya sa ating mag-ina. Tumayo na si Janice at papasok na sana sa loob ng bahay. Ngunit agad siyang napatigil nang biglang maramdaman ang pagtayo ng kanyang balahibo sa batok. Napahima siya sa kanyang batok dahil bigla siyang nakaramdam ng lamig. Manang? Nanlalamig ho ba kayo? Paglingon niya sa kanyang kapitbahay. Naku, Iha, hindi naman. Bakit nilalagnat ka ba? Hindi naman po. Pasensya na pala sa abala. Maraming salamat din po sa tulong niyo sa akin. Hindi ko po talaga alam kung paano kayo mababayaran, Manang. Alagaan mo na lang sarili mo, Iha. Lalo na at haharap ka pa sa bulwagan laban sa asawa mong manloloko. Sige na, pumasok na kayo ng anak mo. Pumasok na si Janice sa loob ng bahay kasama ang kanyang anak. Mabigat ang kanyang pakaramdam na para bang pasan-pasan niya ang buong mundo. Nais umiyak ni Janice ang maramdaman ng katahimikan sa paligid, ngunit nang hawakan niya ang kamay ng kanyang anak, ay tila umatras ang kanyang mga luha at napangiti na lamang siya. Oo nga pala, andito palang uni kaiha ko. Pagkatapos alagaan ng bata, ay pinatulog niya na ito bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Hihiga na sana si Janice nang bigla siyang makarinig ng boses. Isang babaeng umiiyak. Para itong nasasaktan at humingi ng tulong. Dali-dali siyang tumayo at agad binuksan ang lahat ng ilaw sa silid. Sino yan? May tao ba dyan? Magpakita ka sa akin. Huwag mo akong takutin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Janice nang napalitan ng pagsinghot ang kaninang iyak ng babae. Lumamig rin ang hangin sa loob ng silid kahit hindi pa naman nakabukas ang aircon. Hindi ako natutuwa. Sino yan? Magpakita ka, sabi. Hanggang sa biglang nagpatay sindi ang ilaw sa kwarto, kaya napasigaw siya sa takot at nagmamadali na sanang lumabas ng kwarto. Ngunit napatigil siya nang mapagtantong ayaw magbukas ng pinto na para bang may humahawak sa doorknob sa labas. Sumisigaw siya ng tulong. Mommy? Mommy? Oh, anak, dyan ka lang ha at lalabas si mama, okay? Hintayin mo ako. Bumukas ka, ano ba? Hindi ako natutuwa sa'yo. Malakas sa hinatak ni Janice ang doorknob at agad itong bumukas. Ngunit lalong natakot si Janice dahil wala ang kanyang anak sa labas ng pintuan at mag-isa lamang siya.
Sinong tumawag sa akin kanina? Rinig ko may bata rito kanina. Anak, nasan ka? Nagmamadaling lumabas si Janice ng silid at dumiretso na sa kwarto ng kanyang anak at agad tumabi sa bata nang makita niya itong tulog na tulog at tila walang naririnig sa nangyari. Diyos ko, ano ba itong naririnig kong kakaiba? Hindi kaya dinalaw ko ni Elena? Pero bakit niya naman ako dadalawin kung siya itong may kasalanan sa akin? Tama, kung siya itong nagpaparamdam sa akin, hindi ako dapat matakot. Sila ni Albert ang may kasalanan sa akin, kaya hindi ako dapat matakot. Dahan-dahang tumayo si Janice at lumabas sa silid ng kanyang anak. Nakita niyang bumalik na sa dati ang kanyang mga ilaw, kaya nakahinga siya ng maluwag. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang silid nang biglang mamatay muli ang ilaw, kaya napasigaw siyang muli. Bigla ring tumunog ang TV sa loob ng kanyang kwarto, kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob. Napahawak siya sa kanyang puso nang biglang makita ang tila isang mensaheng nasa TV. Sinusumpa ko, hindi ako mawawala hanggang hindi niya naranasan ang sinapit ko. Diyos ko, Helena, bakit ka pa narito? Hindi na itong mundo mo. Nagmamadaling nagbihis si Janice matapos basahin ang mensaheng nasa TV. Alam niyang galing yun kay Elena dahil yun ang huling sinabi nito bago ito malagutan ng hininga. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Janice at agad tinawag ang kanilang kapitbahay. Kailangan kong umuwi sa amin, Manang. Kailangan kong humingi ng tulong. Gabi na at baka mapano ka pa sa daan. Hindi ba pwedeng ipagbabukas yan? Gabi na pala, pero hindi po pwede. Narito kong kaluluwa ni Elena. Hindi siya matatahimik kaya kailangan kong humingi ng tulong sa amin. Mahabaging Panginoon, totoo bang sinasabi mo? Halika't samahan mo kung kunin ang anak mo sa loob. Ayoko namang magpaiwan dito kasama ang bata, no? Sasama kami. Hindi na nakipagsagutan si Janice sa kanyang kapitbahay at sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng silid ng bata ay bigla nang napatigil si Janice dahil napansin niya nga may tila isang aninong nakatayo sa harap ng kanyang salamin sa sala. Dahan-dahang lumapis si Janice sa salamin at napasinghap pa siya nang biglang nag-iba ang kanyang anyo at nakita ang dugoang si Elena. Nakatingin ito sa kanya na para bang iiyak anumang sandali. Manang, Manang, huwag mo akong iwan dito. Bakit hindi ako makagalaw? Janice, tulungan mo ako. Hindi. Bakit nagsasalita ang patay na? Umalis ka sa harapan ko. Bakit hindi ako makagalaw? Tulungan mo, sabi ako, Janice. Sa oras na yon ay nagsisigaw na si Janice sa takot. Takot na takot na ng ginang habang nakatingin sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising na lamang si Janice kinabukasan na nasa kama na katabi ang ginang at ang kanyang anak. Salamat na matgising ka na, Janice. Akala ko paano ka na. Manang, anong nangyari? Paano ako napunta rito sa kwarto? Bigla ka na nang tumigil sa paglalakad kagabi at nagsisigaw habang nakatitig sa salamin na para bang nakakakita ka ng multo. Tapos bigla ka nilang nahimatay. Pinasok kita rito at hindi iniwan. Baka masyado mo na naubos ang niniriya mo sa katawan kaya ka nahimatay. Manang, may multo naman talaga dito sa bahay At si Elena ang nakikita ko. Kailangan nating umalis para makahingi ng tulong. Mukhang ako ang susunod kay Elena sa oras na hindi ko siya mapaalis dito. Kung ganon, ano bang pinaglalaban niya, Iha? Bakit hindi pa rin siya umaalis sa mundo natin? Kung siya naman tong may kasalanan sa iyo. Hindi ko masasagot sa ngayon, Manang. Kaya bilisin na natin upang makahingi na ako ng tulong sa amin. Nagmamadali na silang maghanda at ilang sandali lang ay umalis na nga ang tatlo at umuwi sa probinsya ni Janice sa Siquijor. Ilang oras lang ang nipas at nakauwi na si Janice kasama ang kanyang anak at kapitbahay. Sakay ng eroplano. Labis ang pagtataka ng ilang kapitbahay ni Janice sa lugar nang makita siya. Naramdaman din ni Janice na kakaibang titig ng mga taong nakatingin sa kanya.
Hindi na nga nakapagpigil si Janice at lumapit na siya sa isang matandang lalaki na kilalang manggagamot o mambabarang at eksorsismo sa kanilang lugar. Tay, bakit ho kakaibang tingin yung lahat sa akin? Hindi naman siguro ganun katagal ako nawala dito sa atin, di ba? Natutuwa kami, Ineng. At hindi mo pa kami tuluyang kinalimutan. Pero kilala mo naman kaming lahat dito. Napapansin ng iba sa atin dito kung may kakaiba sa isang tao. At nakikita namin ito sa iyo, Ineng. Bakit po, Tay? Ano pong iba sa akin? May iba pa kayong kasama, Neng. Isang babaeng humihingi ng hustisya. May nakaalitan ka ba? Natigil sa paghinga si Janice sa narinig at biglang niyakap ang sarili. Nagsimula nilang makaramdam ng lamig ng babae at napahawak ng mahigpit sa kanyang anak. Wala ho, Tay. Kaya ho ako umuwi rito para makausap si Nanay Emma. Ibig sabihin, may nakaalitan ka nga. Pakinggan mo mabuti ang hinaing ng babaeng kasama niyo, Ineng. Hustisya lamang ang kanyang sigaw. Mag-iingat kayo. Salamat po, Tay. Aalis na po kami. Tumango lamang ang matanda at sinundan pa sila ng tingin. Nakita pa ni Janice na kumuha ito ng asin at agad itong nagsaboy sa sarili, pati na sa paligid nito. Malayo na sina Janice sa lugar ng matandang lalaki nang bigla siyang hawakan sa balikat ng kanyang babaeng dating kapitbahay. Nakauwi ka na, Neng. Nakikita kong may kakaiba sa'yo na para bang sinusundan ka ng isang kaluluwa. Umalis ka sa bahay kung saan ka man ngayon nakatira, Neng. Makinig ka sa akin dahil nakikita naming hindi ka titigilan ng kaluluwang nakapasan sa'yo. Tumingin pang babae sa ibabaw ni Janice at takot na binalik ang tingin nito sa mga mata ni Janice. Hindi na lamang ito pinansin at dumiretso na sa bahay ng isang matandang babae kung saan alam ni Janice na ito nga ang makakatulong sa kanya. Nanay Emma? Kumusta ka, Day? Nauli-day ka? Opo, Nay. Umuwi po ako upang makita at makausap ka. Kailangan ko ang tulong niyo, Nay. Sana'y tulungan niyo po ako at hindi tanggihan. Tumitig lamang ang matanda kay Janice at pasimple pa itong tumingin sa kanyang ulo na napansin naman ng galing babae. Kwento mo sa akin, Day. Maminaw ko. Ikinuwento na ni Janice ang kanyang problema, pati na ang pagpaparamdam ng isang kaluluwa sa kanya. Isang magaling ng magagamot at eksorsismo sa kanyang lugar ang matandang babae. At sa edad nito ay hindi pa ito pumalpak. Ikaw lang pong naisip kong makakatulong sa akin, ay hindi ako makakatulong ng maayos kapag hindi ko masolusyonan ang problema kong to. Ramdam kong may kakaiba sa bahay. Minsan ko na rin nakikita ang kaluluwa niya, Nay. Kaya tulungan mo ako. Naiintindihan ko, Day. Huwag kang mag-alala at sasama ako sa inyo sa Manila. Maghahanda lamang ako at mukhang hindi basta-basta itong kalaban mo. Salamat po, Nay. Hindi ko po ito makakalimutan. Gusto ko lamang pong mamuhay ng matiwasay kasama pong anak ko. Nakahinga ng malalim si Janice at mahigpit na napahawak sa kamay ng kanyang walang kamuwang-muwang na anak. Hindi na rin sila nagtagal sa kanyang lugar at lumipad rin pabalik ng Maynila kasama ang matanda. Gabi na nang narating nilang bahay ni Janice at napatigil pang matandang si Emma. Nang nasarap na sila ng bahay. Nay, bakit po? Mabigat ang pakiramdam ko, Day. Mukhang malaking hinanakit ang kasama mo sa loob ng bahay. Agad na napanunok si Janice at napatitig sa labas ng bahay. Nasa loob na siya, Nay. Ang sabi ng tatay sa akin kanina Nauna pa siyang dumating sa atin dito. Takot yatang hindi natin papasukin. Nais kong sabihin sa iyo, natatagan mo lang ang sarili mo. Huwag kang matakot sa multo. Mas matakot ka sa tao. Naiintindihan mo ako, Day? Opo. Gusto niyo po bang pumasok, Nay, o dito na muna po tayo sa labas? Pumasok na tayong dalawa sa loob. Maiiwan muna dito sa labas ang bata. Tamang matanda, Iha. Mas makakabuti kung dito na muna kami sa labas. Baka mapano pa kami ng anak mo sa loob. Tatagan mo ang sarili mo upang tigilan ka na niya. Tumango lamang si Janice sa kanyang kapitbahay at nauna nang pumasok ang matanda sa loob at sumunod naman siya dito.
Maya-maya pa, ay agad hinanda ng matanda ang kanyang kagamitan para tawagin ang kaluluwa na nasa loob ng bahay at ihatid ito sa lugar kung saan siya nararapat at nabibilang. Umupo ka sa tabi ko, Day. Magdasal muna tayo at tawagin natin siya. Nay, hindi ba to delikado? Baka may mangyari sa atin dito. Manalig ka na lang sa akin. Sumunod na lamang si Janice sa utos ng matanda at naupo na sa tabi nito. Nagsimula na itong magdasal at nagsimula na rin silang makaramdam ng panlalamig, lalo na si Janice. Pinikit na lamang niya ang kanyang dalawang mata sa takot na baka makita siyang muli sa paligid. Ilang minuto lamang lumipas ay biglang nawalan ng ilaw ang dalawa at napahawak naman ng mahigpit si Janice sa matanda. Nay, Emma, natatakot ako. Nawala akong ilaw. Huwag kang matakot, Day, at narito ako. Nararamdaman ko ng presensya niya at narito na siya sa harap natin. Nay, anong gagawin ko? Hindi sumagot ang matandang babae, bagkos nagdasal lamang itong muli. Dahan-dahan ang minulat ni Janice ang kanyang mga mata at napasinghap siya nang makita sa kanyang harapan si Elena. Naduguan ang buong katawan at halos lumuwa pa ang mga mata nito. Nay, Emma, nasa harapan ho natin si Elena. Nakatingin siya sa akin. Nay, anong gagawin ko? Manalig ka na lamang, Iha, at subukan mo siyang kausapin. Bumitaw ang matanda sa pagkakahawak kay Janice at sinindihan ang kandilang nasa kanilang harapan. Biglang nawala ang imahe ni Elena nang magkaroon ng ilaw sa loob ng bahay na nagmumula sa kandila. Nagsimula muling magdasal ang matandang manggagamot at muling naramdaman ni Janice ang malamig na kamay na tila dumapo sa kanyang balikat. Napaigtad pa si Janice, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng matanda, kaya napakalma siya. Elena, magpakita ka sa akin. Gusto ko lang malaman kung bakit hanggang ngayon narito ka pa rin sa bahay ko kahit ilang araw ka nang wala. May gusto ka bang sabihin sa akin? Alam ko na mabinitawan kang salita sa akin bago ko nalagutan ng hininga. Narinig ko yun. Hindi kita masisi kung bakit mo nasabi sa akin. Pero Elena, sana rin malaman mong galit rin ako sa iyo dahil sa panuloko niyong dalawa ni Albert sa akin. Biglang lumakas ang hangin na halos lumipad ang mga buhok ng dalawang babae. Galit siya, Day. Galit ang kaluluwang kausap mo. Kausapin mo pa. Elena, huwag kang magalit at nagsasabi lamang ako ng totoo. Magpakita ka sa akin at nang malaman ko rin ang hinaing mo. Andito ako sa likod mo, Janice. Malamig ang boses ni Elena, ngunit bakas dito ang lungkot. Biglang nakadama ng awa si Janice rito, kaya huminga siya ng malalim. Elena, kausapin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may asawa pala si Albert. Buong akala ko single siya. Ngayon ko na napagtanto na pareho niya pala tayong niloloko. Ginamit niya lang pala ako para makuha ang gusto niya. At ngayon hindi ako makapakali. Hindi ako matahimik. Ayokong umalis sa mundong to hanggat hindi ko nasasabi sa totoo. Hinais ko rin makita si Albert na nagdurusa dahil namatay ako sa kalapastangan niya sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala, Elena. At ako nang bahala kay Albert. Pagsisisihan niyang niloko at ginamit niya tayong dalawa. Kung gano'n, nais ko nang humingi ng tawad, Janice. Alam kong may kasalanan rin ako dahil hindi ko muna inalam ang totoo. Nahulog lamang ako sa kabutihang pinakita niya sa akin. Patawarin mo ako, Janice. Hindi ako makakaalis ng tuluyan kapag hindi mo pa ako mapapatawad. Dahil habang buhay kong dadalhin tong kasalanang hindi ko naman sinasadya. Hindi ko sinasadyang maging kabit, Janice. At lalong hindi ko sinasadyang mahulog kay Albert. Sino ba ako para hindi ka patawarin, Elena? Gayong may kasalanan din naman ako sa iyo. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa emosyon ko ng araw na yon, edi sana buhay ka pa. Patawarin mo rin sana ako, Elena. Nasayang ang buhay mo dahil sa emosyon ko. Wala kang kasalanan, Janice. Kasalanan to ni Albert. Siya ang dapat sisihin sa lahat. Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong ibang nais kuning humingi ng kapatawaran sa iyo. Nais kong umalis sa mundong to ng payapa. At kung babalik man ako sa susunod kong buhay,
Sana'y makilala kita upang personal na humingi ng tulong. Pinapatawad na kita, Elena. Lalo na ngayon alam kong pareho pala tayong biktima ni Albert. Huwag kang mag-alala at ipagdarasal pa rin kita upang makamit mo ang kasiyahan sa kabilang buhay. Rest in peace, Elena. Ramdam ni Janice na para bang may umakap na malamig sa kanyang likuran, kaya naluha siyang muli. Alam niyang si Elena yon at yun din ang una't huling yakap nilang dalawa. Natapos ng dasal ang matandang eksorsismo at nakita na lamang nila si Salamin ang isang bakas ng kamay. Kasabay nito ay ang pagkabasag ng salamin at bumalik na din ang kuryente sa loob ng bahay. Maluhaluhang yumakap si Janice sa matandang eksorsismo at walang tigil sa pagpapasalamat. Nang kumalmang babae ay binigyan pa siya ng payo ng matanda. Payo ko lang sa'yo, Day. Iwan mo ng bahay na to dahil hindi ka makakausad kapag patuloy kang titira dito. Alam kong hindi madali ang lahat ng to, lalo pat makukulong ang asawa mo. Pero alam kong kaya mo ang lahat, Day, lalo pat nariyan ang anak mo. Manalig ka lang at magpakatatag. Tiyak kong malalampasan mo ang pagsubok na to. Salamat, Nay. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Wala rin akong balak ng tumira dito. Nasa akin naman po ang papeles sa itong bahay eh. Kaya ibebenta ko po to. Sa ayot sa gusto ni Albert. Makikipaghiwalay na ako sa kanya, Nay. At iiwan na namin siya ng anak namin. Ngumiti na lamang ang matanda at nag-iwan ng dasal para sa mag-ina bago ito bumalik ng probinsya. Nasa kapitbahay si Janice sa mga oras na yun nang dumating ang kanyang abogado para sa kasong inihain niya para kay Albert. Manang, ikaw na munang bahal sa anak ko, ha? Babawi ho ako kapag matapos ang lahat ng to. Huwag mo kaming alalahanin, Janice. Unahin muna ang sarili mo para matapos ang lahat ng problemang kinakaharap mo. Andito lang kami ng anak mo, okay? Salamat po, Manang. Mag-uusap na muna po kami ng abogado ko. Makalipas ang ilang linggo, ay nagharap na ang dalawa sa bulwagan. Hindi pa man nagsisimula ang diskusyon, ay pilit lumapit ni Albert kay Janice kahit hawak ito ng kapulisan. Taas noon namang tumayo si Janice at siya nang lumapit kay Albert. Ang taas naman ng tingin ng asawa ko. Baka nakakalimutan mo, Janice. Dahil sa akin kaya ka nagkaroon ng kung anumang meron ka ngayon. Kaya huwag mo ang pangmataasan, ha? Baka nakakalimutan mo rin, Albert, na malaki na tayong nagkita. Ginawa mo man akong plain housewife. Hindi mo makukuha sa akin ang pagiging ako. Pagbabayaran mo sa mata ng batas at sa mata ng Diyos ang kasalanan ginawa mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to dahil selfish ka. Makukulong ka ng matagal na panahon at sisiguraduhin ko sa iyong wala ka nang babalikan paglabas. Tumawa si Albert ng napakalakas at halos maluha-luha pa ito sa kakatawa. Sige lang, tumawa ka lang. Dahil akala mo nagbibiro ako? Sana hindi ka patulugin ng konsyensya mo dahil dalawang babaeng tinuhog mo. Para mo na rin akong pinatay, Albert. Para mo na rin akong pinatay sa sakit na pinaramdam mo sa akin. Wala akong pakialam sa opinion mo, Janice. Sino ka ba, ha? Isa ka lang hamak na taga-probinsya na nakilala ko. Hindi mo kakayanin ang buhay dito sa Manila pag wala ako, uy. Kaya ko. Kaya ko, Albert. At makikita mo yun. Ang alam ko lang, makukulong ka. At ipagdarasal kung hindi ka mawala sa tamang pag-iisip. Dahil sa konsensya, kung meron ka man ito. Hindi na nakasagot si Albert dahil dumating ng tagalitis ng bulwagan. Nakangiti lamang ito hanggang sa matapos ang paglilitis na tila bang tuwang-tuwa pa siya sa nangyari. At sa ikalawang pagkakataon, pinaburan si Janice ng batas. Makukulong ng pangkahaba-habang panahon si Albert tulad ng nais si Janice. Napailing na lamang babae nang makita niyang tila masaya pa ito hanggang sa ilalabas na ito sa kapulisan sa bulwagan. Tawa lamang ang tawa si Albert hanggang sa mawala sa paningin ni Janice. Ay, tapos na, Manang. Nakulong na si Albert at tiyak kong maghihirap siya sa kulungan. Hindi yun sanay sa hirap eh. Kaya sana lang makayanan niya doon. Huwag mo na siyang isipin, Janice. Isipin mo na lang kung paano kayo makakabaho ng anak mo. Maraming salamat po, Manang. Salamat po talaga sa lahat-lahat.
Makalipas lamang isang buwan ay binenta na ni Janice ang kanilang bahay ni Albert at hindi binigyan ng 5 duling si Albert. Inilaan ni lamang niya ito para sa kanilang anak. Bago sila nagpakalayo-layong mag-ina, ay nag-file muna siya ng annulment para tuluyan ng makalaya sa kamay ni Albert. Nakaramdaman ng panghihinayang si Janice sa kanilang pamilya, ay tinuloy niya pa rin ang pagkaplano dahil yun ang nararapat gawin. Makalipas lamang isang taon, ay napag-alaman ni Janice na kinulong na sa mental hospital ang dating asawang si Albert dahil tuluyan itong nabaliw sa loob ng selda. Good for him. Iyon talagang mangyari sa mga taong masyadong gahaman at makasarili. Namuhay ng mapayapa at masaya si Janice nang malayo kay Albert. Nakabili na rin siya ng sariling bahay at nakapagpatayo na rin sariling negosyo kasama ang kanyang anak. Hindi na rin nagparamdam muli ang kaluluwa ni Elena at alam ni Janice na nasa mabuting kamay na ang kawawang dalaga. Maraming manliligaw si Janice pero hindi na muna ito pinagtuunan ng pansin, lalo pa at lumalaki na ang kanyang nag-iisang anak na babae. Wala na siyang mahihiling pa. Nais lamang niyang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang anak. Malayo sa lalaking nagdulot ng pait at sakit sa kanilang mag-ina. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. And as we remember our loved ones this and that, may we find peace and comfort sa mga alaala nila. Daghang salamat sa pagpaminaw.